Hello mga Paps! I'm Kuya Shane at nandito ngayon si Kuya Mikmik or si Dami Mong Alam or DMA sa Facebook, no? At yun, pag-uusapan namin yung mga nag-viral naming video na yung mga pinag-usapan, pinagtalunan ng mga tao at maraming salamat sa Isuzu EDSA dito sa may Balintawak sa pagbigay sa amin ng opportunity na makapag-vlog dito sa mismong showroom nila. At andito sa likod namin, itong Isuzu Travis, no? Na ite-test drive din namin. At kung meron kayong gustong Isuzu, comment down below na lang. Punta kayo dito, sasamahan namin kayo. Bibigyan kayo ng maganda daw discount. Oo. Ayan. Okay. So yun, pag-usapan natin yung mga viral video natin. Yung napanood ko sa'yo, Pops, no, yung isa sa mga nag-viral video mo is yung sa pagko-cool down. Oo. Pwede mo bang i-discuss ulit yung regarding doon? Kasi ganito yan. Alam niyo naman ang vlogs namin ni Kuya Shane. Magsisimula yan sa may magtatanong. Oo. Diba? Sabihin nila, Kuya Mikmik, yung bang sasakyan pag long drive kailangang i-cool down talaga. Mm-hmm. So, yan po ay ginagawa ng mga may turbo yung makina. In-explain ko naman po yan. Kasi guys, yung makina na may turbo, kung hindi nyo po alam, yung turbo kasi doon yan nakakonect sa exhaust. So, ina-harness po niyan yung exhaust na may init. So, habang tumutulin yung andar nyo, lalo kayo bumibilis, lalong maraming exhaust gas yung nag-ano dyan, nagpa-power dyan, yung turbo umaabot sa halos magbaga. Mm-hmm. So ang nagpo-protekta lang po diyan sa turbo natin yung nagsisirculate na langis doon sa makina, pumupunta rin diyan sa turbo. Ngayon, kung mahaba ang biyahe natin, tapos halimbawa magpapagasolina tayo, tapos bigla kang huminto dahil pagpapatay sa yung makina, yung langis na nandoon sa may turbo, matitigilan yun kasi titigil yung circulation ng langis. Yung nandoon sa may turbo, maluluto yun. Pag naluto ngayon yun, magiging carbon, magiging tutong. Yun. Tapos, mapupunta ngayon doon sa bearing yun. Mm-hmm. Iingay ngayon yung bearing mo hanggang sa masira. Yun ang pyesa na umiinit na kailangan mong i-cool down. Ngayon, kung ang sasakyan mo, wala namang turbo, pwede mo rin i-cool down. Pero, wag na kasi sayang naman yung gas. Wala ka naman, kung ang sasakyan mo, walang turbo, wala kang dapat palamigin na kasing init ng turbocharger. Yun. Pero kung gusto nyong ipalamigin, kasi iba, nakasanayan na daw nila na pag long drive, cool down muna nila. Yung iba nga sabi sa akin, 15 minutes pa sayang naman yung fuel. Pero kung gusto nyo, syempre, sasakyan nyo yan Nasa sa inyo. Yung sa akin lang, in-explain ko, kung para saan ba talaga yung cool down. Ngayon, siyempre, debate yan. Yes, oo. Pero yun, yung Travis natin, may turbo na to. Oo, turbo yan. Tsaka makina niyan, yung tried and tested na 4JA1, pero Euro 4 na. Yun, okay. So yun, ang natin, ang opinion ko dyan, tama naman talaga yung pagpo-cool down, especially kung galing ka sa long ride na binirit mo ng binirit yung sasakyan. Oo, pero, para hindi naman tumagal yung pagko-cool down ninyo. Kung sa tingin ninyo, malapit na kayo dun sa parking space ninyo o yung pagpaparadahan ninyo, kung halimbawa mga 5 minutes away, 5 kilometers o 2 kilometers away, wag na kayong bibirit. Kumbaga, cool down na rin. Takbong pogi na lang, kumbaga, di ba? Para at least yung makina natin, yung turbo natin, nagko-cool down na rin na dahan-dahan. At pagdating natin doon sa parking space, pwede na rin naman nating, hindi naman kagad patayin agad, pero mas less na yung pagko-cool down natin. So, yun mga Pops, no? Oo. Yun kasi, meron mga dyan, meron mga nag-comment sa akin na sabi nila, kalukuhan na niya yung pagko-cool down, tagal ko na may makinang may turbo, hindi naman nasira. Sabi ko, well, good kung hindi mo nasira yung turbo mo kasi meron talagang mga makina na built to last. Mm-hmm. Diba? Meron talagang ganon. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo nasira yung turbo mo, yun ang proper na gawin. Kasi, sabi ko nga doon sa huli kong vlog na yan, hindi ko po yan inimbento. Tinignan ko, kinuha ko yan mismo doon sa website ng Mitsubishi, yung kung paano yung turbo nila. Sabi ko, hindi yan ngayon. Kung gusto mo pa rin ng huwag mag-cool down, nasa iyo naman yun, sasakyan mo naman. Yan, pag nagbo-vlog kasi, sa totoo lang, pag nagbo-vlog kami, hindi lang din naman dun sa nabasa na. Meron din kami mga personal experience
Meron din kami mga tinanong ng mga expert, meron din kami mga binasa. Bago namin ilabas yan, hindi naman yan basta-basta na lang na naisip namin, sinabi na namin. Sabi ko nga, hindi naman namin huhugutin sa imahinasyon namin yan. Di ba? Hindi naman kami yun lang nag-drive. Ayun, sabi ko. Tsaka isa pa, yung nga iba sinasabi, di ba? Wala naman mawawala eh. Hindi gawin mo na, kasi kung hindi mo gagawin, nandiyan pa yung risk na, masira yung turbo mo. Hindi kaya murang magpagawa niyan. Tama, mahal. Mahal magpagawa niyan. Ano pagawa niyan? Dito ka na sa safety. Sa safety. Ayun. O sige ikaw bro, ano naman sa'yo, yung anong video mo na nag-viral yung pwede mong discussan? Okay. Isa sa mga nag-viral ko dyan is yung unleaded tsaka yung premium. Oo. Nagawa tayo ng parehas natin interpretation. Sinabi ko nga, pag highway driving or long ride, na gusto mong bumirit-birit, gusto mong ma-feel yung extra power ng kotse mo, mas okay na mag-premium ka or 95 octane. Pero kung more on city driving, okay lang naman kahit yung unleaded or 91. Kasi laki din naman masisave mo, piso, 2 piso per liter. Sayang din. Sayang yun, sayang. Ang ano lang naman dyan, kung hindi mo babaguhin yung driving habit mo, sa totoo lang, useless din kung mag-premium ka. So, pag naglagay ka ng mas mataas na octane, ay, i-match mo rin yung way ng pagpapaandar mo. Kasi kung sasabihin mo na, naglagay ako ng 95 octane, wala naman ako na-feel na iba. Ang tanong dyan, binago mo ba yung driving style mo? Yung iba naman kasi bro, ang katwiran nila, kaya daw sila nag-95 octane para makaiwas daw sa carbon. Kasi daw yung low octane, makarbon daw. So, medyo mahirap hindi ko kasi masagot yan kasi magiging debate na naman yan. Ngayon kasi ganito guys, para sa akin kung yung sasakyan mo malaki makina, tapos gagamit ka ng low octane, hindi talaga masusunog ng maayos yung gasolina mo, magiging carbon yun. Tama. Magiging carbon yun. Siyempre, kung malaki makina mo, gumamit ka ng gasolina para dyan. Ngayon, kung maliit makina mo, kahit gumamit ka ng high octane, walang masama. Ang masama kasi, malaki makina mo, tapos gagamit ka low octane. Ngayon, kung maliit makina mo, gamitin mo kung ano yung gusto mong gasolina, kahit pa yung pinakamataas na octane, walang problema. Kasi lahat naman yan unleaded. Wala namang lahat yan unleaded kumbaga. So,